ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Francisco de Sales. Isa siyang napaka-inspiring na santo. Dahil sumulat siya ng libro kung paano tayo mas magpapakabuti at magpapakabanal pa. At turo ni San Francisco ng Sales ay, be patient with all things, but first of all, with yourself. Bago ka makapagpasensya sa ibang tao, kailangan matutunan mong magpasensya sa iyong sarili. Dahil may mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magagawa. May mga bagay na hindi mo kontrol. Lalong-lalo na pag ikaw ay nagkasakit at nais mo, gusto mong gumaling, bumuti sa iyong karamdaman. Remember that patient may be bitter at first, and yet its fruit is always sweet. Magtiyaga ka, magpasensya ka diyan sa iyong sakit o karamdaman. Kikita ng Diyos ng iyong pagtitiyaga at ikaw ay babasbasan niya. Ikaw ay bibigyan niya ng biyaya. Pagtiyagaan din natin at pagpasensyahan ang mga tao sa ating buhay. They test our patience. Pero tulong sila ng Diyos para lumalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya, para bumuti pa ang ating pagkatao. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pasensya, kung saan tayo'y nagalit, at mas malala, kung saan tayo'y nagtanim ng hinanakit. Sa mga pagkakataon ng ating pagkakasala at kahinaan, hingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan upang mailigtas sa mga hinirang mo, niloob mo ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Pagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuhat? Tanong ni David. Tumakas po ako sa hukbo ng Israel. Tugon ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang magamang Saul at Jonathan. Tugon ng lalaki. Winarak ni David ang kanyang kasuotan
bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang sa gabi. Sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay hindi hamak mabilis pa sa agila. Mahigpit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae nagmagsitangis sa pagpanaw niyong Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol ng bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo ay humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira. Mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puoy kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Puon kami iyong iligtas at tanglawanan ng iyong sinag. Pastor ng Israel, ikaw nang nangunat tumakay kay Jose, na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ng iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas. Sa hirap ay tubusin. Puon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na itinapay ang luha, iyong inumin, iyong binayaan, na ang mga bansa sa aming paligid, kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Puon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa isang guro. Kasama niya ang kanyang estudyante, sila'y naglalakad. Pero habang sila ay nasa daan, may isa pong aso na biglang bumuntot sa kanila at kahul ng kahol. Walang tigil po sa pagtahol itong aso at nakuha pong nairita nitong estudyante. Kumuha po siya ng bato at tinatapon dito sa aso. Lalo pong lumakas yung pagtahol ng aso. Kumuha po ng stick ang bata at hinahampas ito sa aso. Pero hindi pa rin po tumigil yung aso. Habang nakikipag-away po itong bata sa aso, malayo na ang nalakad ng guro. Nauna na ito. At iniwan po niya yung kanyang estudyante. Nagsawa din po yung bata, iniwan niya yung aso. At hinabol po niya ang kanyang guro. Pagod na pagod po yung bata, hinihingal siya, pinagpapawisan siya. At biglang nagsalita po ang guro ng napakagandang aral sa kanyang estudyante. Ang sabi, tumatahol ang aso dahil aso siya. Bakit ka hihinto sa iyong paglalakbay? Dahil lang may maingay na aso? Kung ang bawat asong tumatahol ay hihintuan mo, aawayin mo, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. At ganyan din po sa buhay, hindi po ba? May mga taong tumatahol, may mga taong maiingay, may mga taong mag-iinsulto sa iyo. Hindi dahil mali ka, hindi dahil masama ka, kundi dahil magulo ang kanilang loob. Hindi sila mapakali. At may sarili silang pinagdadaanan. We must understand that, my dear friends. The next time that somebody says something bad to you or negative to you, remember that some people talk bad. Not because you are bad, but because they are experiencing something bad in their hearts. Some people will say something bad to you online or in person. Not because you are wrong, but because they are restless. They are unhappy and they are hurting. Kaya nga po, pansinin niyo ang ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Kahit na sinabihan siya, nasisiraan na daw siya ng bait, sira ang ulo niya. Anong reaction ni Jesus? Tahimik lang siya. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakipag-away. Kasi nauunawaan niya ang mga taong ito. Hurt people will hurt other people. But happy people will not hurt other people. And also grateful people will not insult other people. Kapatid, para hindi ka masaktan sa mga masakit magsalita sa iyo, unawain mo sila. Intindihin mo sila. Isipin mo saan sila nanggagaling. Kasi ang bawat tao ay may pinaghuhugutan. Amen? Kapag nalaman mo ang kwento ng ibang tao, hindi ka na magagalit, maawa ka na sa kanila. Amen? Baka yang nagmumura sa daan, maraming utang yan. Baka naghahanap siya ng pambayad, baka kaya stress siya. Yung masungit mong boss, baka nalaman niya may kirida o may iba ang kanyang asawa. Baka hiniwalayan na siya ng mister niya. Yung bully sa klase, baka gabi-gabi nakikita niyang nag-aaway ang kanyang magulang. Yung malditang customer sa grocery, baka nalaman niya may cancer siya. O baka nagluluksa lang yan dahil namatayan pa lang. Hindi mo alam, kapatid, kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Amen? Imbis na magalit ka sa kanila, ang mas maganda, ipagdasal mo na lang sila. Amen? Opo, masakit ang mainsulto, pero masasaktan ka lang kapag pinapasok mo ang insulto ng ibang tao sa isip at sa puso mo. Matuto kang tumanggap ng comments galing sa ibang tao na hindi ka na memersonal. Take note, we should take feedbacks, creative criticisms, without the negative emotions, without their negative energies. Unawain mo yung sinasabi nila. Huwag mong papapasukin sa iyong loob yung galit at inis nila. Tandaan mo,
Huwag mong hahayaan ng ugali ng ibang tao na baguhin ka, na sirain ang kapayapaan mo. Because your most important wealth or treasure is your peace. And anything that destroys your peace is too expensive. Kaya nga, mga kapatid, huwag kang magpapaalipin sa ibang tao. The ultimate form of slavery is when you allow somebody to dictate how you feel, how you act, who to be. Kung nababago ng isang tao ang iyong nararamdaman, kapatid, kawawa ka. Kapatid, alipin ka na niya. Dumating po si Jesus, hindi para tayo'y gawing mga alipin. Dumating ang Panginoon para palayain tayo. Di po ba? Please, keep away from toxic people. Keep away from people who belittle you, from those who limit you, from those who insult you. In short, don't spend your life around unkind people. Life is too short to waste your time, your life, with unkind people. Amen? Masyadong maiksi ang buhay para ubusin mo dyan sa mga taong hindi naman mabait sa'yo. But before you put a gap between you and these toxic people, please try to listen to them. Try to listen to what they are not saying. Because the noise from other people is sometimes a cry for help. Minsan, ang pag-iinsulto ng ibang tao sa iyo, di naman talaga nila sinasadya eh. Ito ay pagpapakita lang ng tunay nilang nararamdaman. Yung masamang salita nila, maaaring ito ang paghingi nila ng saklolo at tulong sa iyo. Meron po akong hindi makalimutan na kwento ni Bishop Fulton Sheen. Sabi niya, minsan habang nagtuturo daw siya ng katisismo tungkol po sa kumpisal, meron pong isang babae sa kanyang klase, palaging nagsa-side comment. Tumututol daw po ito sa kumpisal. Nakikipag-away siya sa obispo. Hindi daw po niya matatanggap na kailangan sabihin ang kasalanan dahil tao lang siya. Tinanong po siya ng obispo. Kinausap niya, sila lang dalawa. Ano talagang problema mo? At dito po sinabi ng babae na talagang depressed lang siya dahil nagpa-abort siya ng baby niya. Doon po naunawaan ng pari, bakit ang ingay-ingay ng babae? Dahil may sugat ang puso niya. Kaya pala, kapag meron tumatahol o nag-iingay sa'yo, tandaan mo ito, kapatid. Una, huwag mong sasagutin ang ingay sa pamamagitan ng ingay. Hindi naman lahat ng mga comment dapat mag-reply ka eh. Di po ba? Minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay katahimikan at paglayo. Remember that the most powerful response is silence and distance. Pangalawa, wag na wag mong hayaang pumasok sa puso mo yung hindi naman dapat tumira doon. Oo, pakinggan mo yung feedback nila. Baka nga makatulong pa yan sa pagpapabuti mo bilang tao. Pero wag mong kukunin yung lason na kasama nito. May mga salita na dapat nating madinig, pero hindi naman kailangan manirahan sa ating isip. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, palitan mo ang galit mo sa awa. At para magkaroon ka ng awa, palagi kang manalangin. Kasi baka ang pagtahol nila ay hindi lang pag-aalipusta. Baka iyak pala yan ng isang sugatang puso. At kung hindi mo man sila kayang ayusin, ang Diyos, kaya niya. Kaya ipanalangin mo sila. Mga kapatid, magpatuloy ka lang maglakad. Magpatuloy kang gumawa ng mabuti. Magpatuloy kang magmahal at magpatuloy kang maging totoo. At kapag may tumatahol sa iyo sa daan, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako titigil, hindi ako papatol, hindi ko ipagpapalit ang kapayapaan ko sa ingay ng iba. Dahil ang kapayapaan ay regalo galing sa Diyos. At walang sino man na may karapatan na agawin ito sa iyo, maliban lang kung ibibigay mo. Kaya, mga kapatid, lakad ka lang. At habang naglalakad ka, ipagdasal mo yung taong tumatahol. Dahil minsan, ang pinaka nangangailangan ng Diyos ay yung mga pinaka maingay, ay yung mga masamang magsalita, ay yung mahilig mag-insulto sa iba. Kaya, sabihin natin, Panginoon, tulungan mo akong pahabain pa ang aking pagpapasensya. At tinataas ko sa iyo, Panginoon, mga taong ito, masamang magsalita,
Basbasan mo sila. Palitan mo ang puso nila para pagpayapa na ang loob nila, maging ang mga salita nila ay mapuno ng kapayapaan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao nang may pagpapakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi paglingkuran ang kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon namin Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung nagdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawahan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong sa nangangailangan at bigyan mo kami ng lakas na gawin ito. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming paghahain, nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay palablabin nawa ng iyong Espiritu Santo na nag-alab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit na mga nagmamahal sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay mataguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang ang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hinanyayaan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib. Sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Padre Pio Petralcina, Pray, for us. us. Muli po sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating Saturday Healing Mass, maraming salamat po
sa inyo pong panonood at pakikisa sa ating banal na misa. Again, kung kayo po ay pupunta dito sa parokya, the Parish of St. Joseph, sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, kayo po ay bibigyan namin ng libreng banal na langis. Hindi po namin ito binebenta. Kaya mag-ingat po kayo doon sa mga nagme-message sa inyo, nagpapanggap sa inyo. Lalong-lalo na, meron pa rin pong hindi tumitigil na humihingi at sinasabi niya para daw po sa orphanage. Again, hindi ko po kayo pipilitin na mag-donate sa ating parokya o sa anumang institution. At halatang hindi naman po ako yun dahil pag hindi kayo nag-donate, galit na galit po yung humihingi. Hindi po ganon ang aking ugali. Para po sa mga nagdo-donate, ang tinatanggap po namin sa kanila ay yung kinatutuwa ng kanilang puso. Because God loves a cheerful giver. Amen? Mag-ingat po kayo sa mga scammer. At mag-ingat din po kayo sa mga palaging tumatahol ng tumatahol. Pero bago nyo sila kainisan, unawain nyo sila. Hindi naman tatahol yan kung walang problema yan. Kaya pagdasal mo sila. Huwag mong sasabayan yung ingay nila. Huwag mong isasakripisyo ang iyong kapayapaan. You can receive feedback without receiving their negative emotions. Amen? At isipin nyo din po, bakit meron sinasabing masama ang taong yan? Di lang nagpapapansin, di lang naghahanap ng pagmamahal, pero baka talagang yan yung paraan nila para makiklose sa iyo. Baka yan yung paraan nila para gisingin ka dahil meron ka ring maling ginagawa. Minsan, sa homily ko po, nasasabi ko yung salitang bobo. Meron mga iba offended. Sabi, Father, wag mo na masasabihin yon. Pero ang sagot ko, kung hindi ka masasaktan, hindi ka magbabago. Di po ba? Baka naman, isang posibilidad, yun din ang ginagawa ng ibang taong naiinsulto sa'yo. Saktan ka, pero nagising ka. Naging aware ka. Naging mulat ka. Take that time to evaluate yourself. To look at yourself. Pero huwag kang agad magagalit. Kung totoo, baguhin mo sarili mo. Kung hindi totoo, pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo. Kung hindi ka sigurado, magdasal ka. Pero, palagi mo din pagdasal yung mga masamang magsalita. Speak no evil, so that no evil will come upon you. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y paspasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.